Pandakan to West Avenue. Oy, pila. Walang helmet yung bata, oh. Kahit paanong yakap niyo dyan, kailangan may protection pa rin ang ulo niyan. Ingat na lang kayo sa daan. Gabayan sana kayo at huwag kayong mapahamak. Kawawa yung bata. Sa pagkakaalam ko, according to the law, ayon sa batas, hindi ka pwedeng magsakay ng menor de edad sa motor. Hindi ka pwedeng mag-angkas ng menor de edad sa motor, lalo pat yung batang-bata. Mahirap humanap ng riding gear para sa bata, ha? Mahirap humanap ng ganung klaseng size na yung fit na fit. Meron akong nakita, pinag-helmet yung bata pero yung helmet sobrang luwag. Wala silbi yun.
Alright, welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Yun naman, discarding kamote tapos may bata pang sakay. Talaga naman kaganda ng intro ko sa video na to. Anyway, riding tips lang muna tayo, urban riding skills. Pag ganitong rush hour tapos bakbakan, matraffic pero bakbakan, ano ba yan? Pwede ba talagang tumawid doon ng scooter? Okay, anyway, so traffic pero bakbakan, ibig sabihin talagang arangkadahan, singitan, lahat-lahat na. Here's the thing, kailangan natin ng faster reflex sa ating mga preno. And the way you can have faster reflex is to cover the brakes. Sa front brake, you cover the front brake lever with your two fingers, with your index and your middle finger. At sa rear brake naman, you cover it with your big toe. Ibig sabihin ng cover, nakahanda, nakaabang. Ako ewan ko, believe it or not, sa karanasan ko, nung una kasi hindi ko ginagawa yon. Well, I can still brake, I can still stop, I can still maneuver without any problems. Yun nga lang, nung sinubukan ko na, nung natutunan ko na to cover the brakes, lalong-lalo na sa urban riding, sobrang mas maganda yung pakiramdam ng pagpreno ko. Hindi, alam mo yung, nung hindi ako nakakover sa preno, para laging pakiramdam ko nagpa-panic braking ako. Although natutunan ko naman yung smooth braking, yun nga lang, nung natutunan kong idagdag yung covering the front brakes and the rear brakes, katulad nun, yun, beating the red light. Katulad nun, inabutan tayo ng dilaw pero maarangkada tayo. I was able to squeeze the brakes smoothly, apply the brakes smoothly. Ang ganda nung stop. Hindi ako nagpanic, nagbo-vlog pa nga ako. So, I was able to do it properly. Covering the front brake lever with your two fingers and covering the rear brake with your big toe, your right foot. Now, ang front brakes for stopping power talaga yan. Pero maraming hindi nakakaalam, it's also for cornering. Yeah, saka na natin pag-usapan yun. Marami na akong cornering videos. Now, yung rear brake naman is for stability. At marami rin na hindi nakakaalam, it's also for cornering. Yeah. So, yung stopping power ng front brakes plus yung stability ng rear brakes, napakagandang kombinasyon yan sa street riding, urban riding. Lalo na kapag yun nga, sabi ko, bakbakan pero traffic. Diba, saan ka naman nakakita? Traffic na nga, bakbakan pa rin. So, kailangan natin ng better, faster reflex sa preno. And of course, kung napanood mo yung mga una kong videos about braking, dapat, ang unang-una, we learn how to be smooth on the brakes. Kasi walang silbi yung naka-cover ka sa front brake, naka-cover ka sa rear brake, tapos hindi ka naman smooth on braking. Tapos, kapag medyo, siyempre okay na yung braking mo, smooth na yung braking mo, alam mo na yung proper braking skill. Tapos, you are covering the front brake and the rear brake, so you have faster, better reflexes. Now, you can learn on how to use combo. Yung titimplahin mo yung stopping power ng front brake, yung slowing power ng front brakes, titimplahin mo sa stability na naibibigay ng rear brake. Ano na yun, hindi ko na pwedeng ituro yun kasi kanya-kanyang trial and error na yan. Discover na lang yan.
I discovered that there are certain techniques. Sige, mag-share siguro ako. Maraming possible combinations eh. Yan, katulad yan, gamit ko lang rear brake for now. Depende sa sitwasyon eh. Mahirap mabigyan ng example. Okay, I'm gonna use the rear brake for now. Dahil ito ay downhill, pababa, ayaw kong tumukod ng tumukod o mag front dive. Mag-dive yung front. Right now, I'm not even using the brakes. I'm just using engine braking. Di ba? Now, kasi hindi na ako magbibigay ng example ng combo ng front and rear brake kasi medyo masalumuhod yung topic na yun. Depende kasi sa sitwasyon yun eh. Isisingit ko na lang for the last part ng video na to. Marami ang hindi nakakaalam na napakahalaga ng engine braking. It helps to slow down the bike. It helps in cornering. Napakalaking tulong sa cornering ng engine braking. Maraming hindi nakaka-realize na. Kaya maraming hindi gumagamit, nag-utilize ng engine braking. And engine braking during fast cornering can also help stabilize you in the corner, lalong-lalo na sa mid-corner, lalong-lalo na sa yung transition ng corner entry and mid-corner. Anyway, for urban riding, balik tayo sa urban riding, stop and go, rat-ratan pero traffic, napakalaking tulong din ng engine braking. Kasi kung gagamitin mo yung engine braking, hindi ka nakadepende lang talaga sa preno ng preno. You can slow down smoothly. And if you can slow down smoothly, you can be more stable slowing down. Hindi yung pag namamreno ka, pakiramdam mo lagi kang tutumba. Mararamdaman mo yan eh. Kapag namamreno ka at pakiramdam mo palaging kinakailangan mong tumukod. Yan, katulad yan, no? Hindi ko pa tinutukod ang paa ko. Pero kapag naramdaman mo na habang namamreno ka, tuwing namamreno ka, palagi ka na outbalance or kinakailangan mong tumukod, ibig sabihin nun, may mali sa pagpreno mo. Yung pagpreno mo nagkokos ng pagiging unstable ng motor. And that's true. Tunay yun. Kasi di ba, ang motor mas stable yan kapag umaandar. Kapag nakatigil na ang motor o kapag sobrang bagal, siya ay nagiging unstable na. So during hard braking, nag-slow down ng mabilis yung motor as mag-stop, magiging unstable talaga siya. You can help the bike stability by using the brakes properly. Tulad niya, sabi ko, di ba, ang rear brake for stability. Ang front brake is for slowing down. So there's a technique. There are techniques, okay, proper braking techniques na makakatulong para sa halip na maramdaman mong nagiging unstable ang motor during braking, lalo na during heavy braking. Kapag ginamit mo yung proper riding skills of braking, actually kabaligtaran na mangyayari. Mararamdaman mo na parang mas nagiging stable yung motor while braking. Ito, haluan ko na rin. Malamang marami magulat sa inyo. Alam nyo ba na yung tama, okay? Hindi, okay, wag tama. Yung appropriate, yan, yung appropriate na front tire pressure, yan, ay nakakatulong para sa magandang braking performance ng front tire. Appropriate ha, ibig sabihin yung naaangkop sa sitwasyon, naaangkop sa ride, naaangkop sa skill, naaangkop sa riding conditions. Yun ha, okay, yun ang ibig ko sabihin. Wala naman kasi talagang tamang tire pressure, meron lang na appropriate tire pressure.
ano yung nararapat na pabagay sa ginagawang ride. But anyway, yun, nakakagulat yun, di ba? Ang usapan braking, tapos biglang may tire pressure na papasok. But it's true. Nakuha ko rin lang yan sa mga research at sa mga natutunan ko sa mga motorcycle influencers, motorcycle instructors and experts. Nung sinabi nila sa akin, nagtaka rin ako anong kinalaman ng tire pressure sa braking performance ng motor? Napakalaki pala. Napakalaki. Pero maraming kamote ang magugulat dyan kasi hindi nila alam yun. Actually, maraming rider, nakakalungkot mang sabihin, pero napakaraming riders ang hindi marunong mag-manage o mag-set ng appropriate tire pressure. O isa pa, alam nyo ba na ang suspension settings, suspension setup ay napakalaki din ang epekto sa braking? Ito pa, alam nyo ba na ang suspension setup ng rear suspension ay napakalaki ng epekto sa front brakes? Nakakagulat, no? Sasabi nyo, ano bang pinagsasabi nitong man cannot ride na to? Sira ulo ata to eh. Bahala kayo. Kung ayaw nyong magpa-impluensya sa akin, di bahala kayo. Kung ayaw nyong makumbinsi, ayaw nyong matuto ng proper riding skills, saka yung bike setup, bahala kayo. Pero yung rear suspension, napakalaki ng epekto noon sa front brakes. At saka yung front suspension, malaking epekto noon sa rear performance, rear braking, yung acceleration. Marami yan, kabit-kabit yan. Kabit-kabit ang mga usapin sa pagmumotor. Kasi kung talagang aaralin natin yung proper riding skills, it's a whole package. It's you, it's your bike, it's your gear, it's your setup, it's your knowledge, your skills, and attitude. Anyway, sana may napulot kayo dyan sa munting sharing ko na yan. Road tip, urban riding tip para sa front brakes and rear brakes. Faster reflex, cover your brakes. Ibig sabihin ng cover, nakaabang na yung daliri at yung paa sa preno. That's for urban riding, ha? Pag napunta tayo sa ibang setup, ibang tipo ng riding environment, meron akong ibibigay na iba pang tips. That will be for another video, and I will see you on that video soon. Sabi nung bombastic. Siguro sabi niya bomba. Sorry, hindi ko na naintindihan. Nagpapatintero pa yung nasa unahan ko. Daan ba sa kanan? Wala. Tama ba? Okay. May lusot ba dito? Yun na kasi ako eh. Yun yung office.